Gitgano ay sa demonyo. Bakit ko sinabing magdaraya ka? Ang dami mong kasinungalingang ginagawa sa mga Katoliko. Puro panlulukong pagdaraya ka. Noon pa, ayan, payat ka pa. Noon, para kang may TV niya noon. Sa dami mong kasinungalingan, kaya tumaba ka. Kaya paano ako makakapos? Paano ako mauubusan yung sasagot sa'yo? Ay napakarami mong mga kasinungalingang ginawa para maloko mo mga Katoliko. Yon, si Cesar Sineta ng Iglesia ni Cristo, grabe ang pamimirsolan, grabe ang kaniyang panunuligsa, grabe. Sa demonyo daw si Father Gitgano, dami daw naming naloko, pero bago siya nawala, alam niyo ba, nagsusuri si Cesar Sineta. Di ating narinig si Wendell Talibong, Mr. Wendell Talibong. Yung pagkakamali ko po ay hiningi ko ng sorry sa iyo. Kasi talaga pong ganun yan. Normal po minsan ang tao nagkakamali, pero ang pagkakamali po, iba po yan sa pagsisinungaling. Kita nyo? Iba po yung magsinungaling ka sa pagkakamali. Pero nagsorry siya dahil nagkamali siya, ngunit iba daw umano ang pagkakamali at iba yung pagsusori. Okay. Pero, bakit mo ba? Naunang pinandigan kasi niya na ang Katoliko ay hindi Iglesia ni Cristo. Na ang Iglesia ni Cristo ay iba sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yon. Pinanindigan nila na ang Iglesia Katolika hindi ang Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo iba sa Iglesia Katolika Romana. Ngunit sa kabilang pinatunayan din niya na ang Katoliko ay dahil sinabi ko raw na sa pasimula ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay ang Iglesia ni Cristo. Wala pong kontra dyan. Wala daw kontra. Kaya ditong nagsusuwaga na napahayag nagkamali siya, nagsorry na siya. Di ating narinig si Wendell Talibong, Mr. Wendell Talibong. Yung pagkakamali ko po ay hiningi ko ng sorry sa iyo. Kasi talaga pong ganun yan. Normal po minsan ang tao nagkakamali. Hindi normal sa isang tao na pipili ng maling iglesia na tatag lamang ng tao. At dito makita ninyo, batay mismo sa kanilang Pasugo Magazine, mga kapatid, ang nagkukontrahan din na pahayag kung kailan na itatag ang simbahang Katoliko. Ating tatalakayin ito. Samahan ninyo ako. Kasi kalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat natin mga suking taga-subaybay? Di po natin layunin na saktan ang damdamin. Alam kong ang dami ng mga nagagalit sa amin ni Father Darwin. Dami talaga. May nagsabi sa akin na pag makita umano ako sa miyembro ng sikta na tatagang tao, ang sabi, nandito na ang demonyo. Galit na galit talaga sila. Pero kailangan talaga na ating sagutin itong matagal na nilang mga atake sa pananampalatayang Katoliko dahil alam nyo, dami ng mga nadala na mga inosente dito. No? Kumusta sa lahat? Mga kapatid, welcome po. At para sa mga suking taga-subaybay, huwag niyong kalimutan na pindutin ang ating like at huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat natin mga suking taga-subaybay? Welcome po. Sa mga nanood, ilagay ninyo dyan sa comment section kung saan kayong banda para ma-shout out natin. No? Sa lahat natin mga kapatid,
Okay. Sa pagkakataong ito, ipagpatuloy natin ang pagsagot. Kahit ba nagsusuri na si Cesar Sineta sa kaniyang mga kamalian, pero iwan ko, sincero kaya etong pagsusuri ni Sineta bago siya nawala sa ere. Di ating narinig si Wendell Talibong, Mr. Wendell Talibong. Yung pagkakamali ko po ay hiningi ko ng sorry sa iyo. Kasi talaga pong ganun yan. Normal po minsan ang tao nagkakamali, pero ang pagkakamali po, iba po yan sa pagsisinungaling. Kita nyo. Iba po yung magsinungaling ka sa pagkakamali. So iba umano ang pagkakamali at iba ang pagsisinungaling. Pero napakadelikado kasi talaga mga kapatid para sa mga naghanap ng katotohanan na aanib ka sa mali na sikta at nagtuturo ng kasinungalingang aral. Di po ba? Napakadelikado yan. Pero bago ating tatalakayin ito, acknowledge muna natin ang ating mga kapatid na pumasok sa comment section. Sila si Lito Escolar sa Caloocan City, Giovanni Gudier, si Francisco Macabugto sa San Martin, Malaybalay City, si kapatid Berna Eversabal sa Las Piñas City, Manila, si Eve Piaga diyan sa province of Ifugao sa Mayuyaw, province of Ifugao, si Elnora Estacio diyan sa Sacramento, California. Hello, kapatid. Si Eda Juanitis, si kapatid na Berna Eversabal, okay, kakainis talaga tawa ni si Arlene Aguindo, good afternoon. Si Villunis Avili, watching from Hong Kong. Oy, sa ating mga kapatid dyan, no? Tingnan natin sa pananampalataya at katweran, no? Si Vinhamin Barba diyan sa Quezon City, Edison Miguelio sa Zamboanga, Dumingag, Zamboanga del Sur, si Edmond Asibis sa Canada, si Luceta Alanis diyan sa okay, Sierra Millones Buhol, Dimyaw, Tagbilaran, si Juper, malapit na ang Feast of Black Nazarene, si Enzo Meliena Lianita, welcome sa ating live mga kapatid. No? Si kapatid na Erin, si Bonifacio de la Cruz diyan sa Tavera, Nueva Ecija, si Charlito Pacaldo diyan sa Cordova, Cebu, at si Estrellita Relos, si Cristobal Fadilla, at sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Welcome po sa lahat. At mamaya, i-shout out natin. Pero ipagpatuloy natin ang pagtalakay ngayon, mga kapatid. No? At welcome pala ni kapatid Elizabeth de los Santos, si kapatid na Marisa Macahilos, si Gregorio Galila. Welcome sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating live streaming. Dito mga kapatid, ipakita ko sa inyo, ito'y ilan lang sa Pasugo magazine nila na nagkukontrahan. Kaya sa mga debate, di pa ito nagamit. Pero siguradong paghandaan nila ito kung may debate at gagamitin nila ito. Pero
huwag kayong mag-alala. Meron pang ibang mga pasugo. Maraming salamat kay Attorney James sa napakalumang mga pasugo na nakuha namin. No? Maraming salamat po, Attorney James. Okay. Balikan natin mga kapatid, no? Yung nagkukontrahan na pahayag sa mga mangangaral ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. No, kung maalala ninyo, kahit na si Mr. Michael Sandoval na ministro sa Iglesia ni Cristo, tinitindigan talaga na ang Iglesia Katolika sa pasimula siyang Iglesia ni Cristo. Pero meron silang teorya dito na may naganap kasi umano na pagtalikod sa unang iglesia. Okay, tuloy natin. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. Yun. Iba ang kasuotan niya dito, di ba? Malinaw na sinabi ni Sinita dito na ang Iglesia Katolika ay sa pasimula talagang siyang Iglesia ni Cristo. Sa iba naman niya na programa, ito ang kanyang pahayag. Dahil sinabi ko raw na sa pasimula, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay ang Iglesia ni Cristo. Wala pong kontra dyan. Talaga pong sinabi ko yan, na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, yan ay napatatag. Ang kahulugan po niyan ay hindi pasimula ng organisasyon, kundi yan po sa pasimula ay Iglesia ni Cristo at yan po ay nagbuhat pa sa panahon ng pang-apostol. So dito makita ninyo mga kapatid, na batay mismo sa kanilang pahayag, sino ang may kaugnayan sa mga apostolis. Ito bang nagdala lang sa pangalan ng Iglesia ni Cristo at hindi lang ang Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo 1914 ang nagdala sa pangalang Iglesia ni Cristo. Dami pa. No? Kaya ating tatalakayin ito dahil sabi ni Sinita, natalikod kasi at ito ang aral ng INC. Although inaamin nila na ang Iglesia Katolika sa pasimula, siya ang unang Iglesia ni Cristo. Pero natalikod. Imagine, si Cristo ang ulo sa Iglesia, ang Iglesia ang katawan. At may pagkakataon na itong katawan na tunay ay nawala dahil natalikod. Meron silang doktrina, lubusang pagtalikod. O di, ulo lang ang nanatili. Kung ulo lang ang nanatili, anong klaseng aral yan? Di ba ba? Parang manananggal na, ulo, walang katawan. At ibinangon daw. Ang daming nag-claim diyan. Di lang si Felix Manalo. Kahit sa Seventh-day Adventist, kahit sa grupo ng kay Charles Taze Russell, no? Mormons, kahit sa Joseph Smith yan, sa kay Charles Taze Russell, ang grupo na Jehovah's Witnesses, si Eliseo Soriano, meron silang mga aral kaugnay sa tinatawag na lubusang pagtalikod. At isa lang ang itinuturo nilang tumatalikod, walang iba kundi ang simbahang Katoliko daw, para papasok yung siktang tatag lamang ng tao. Pakinggan natin si Sinita dito. At napakarami pong naloko niyan. Talagang kung inyo pong mapapansin, dalawang
Video lagi ginagamit na ni Wendell Talibong. Chinachap-chap niya. Kaya mapapansin niyo lagi, umpisa ngayon, ito, sapagkat ito part 1 pa lang po ito eh. Lang naman kung ang buong video niya ang i-play natin. Kinuha natin ang importante o na. Di po ba napaka-importante na inamin mula sa kanilang bibig mismo na ang Iglesia Katolika, ano yung pag-amin nila mula sa bibig mismo ng mga ngaral na ito ng INC, ano daw? Ito. Dahil sinabi ko raw na sa pasimula, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay ang Iglesia ni Cristo. Wala pong kontra dyan. Talaga pong sinabi ko yan, na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, yan ay napatatag. Ang kahulugan po niyan ay hindi pasimula ng organisasyon, kundi yan po sa pasimula ay Iglesia ni Cristo at yan po ay nagbuhat pa sa panahon ng pang-apostol. So, inaamin talaga nila. Napaka-importante galing mismo sa kanilang bibig na alam pala nila na ang Iglesia Katolika may kaugnayan sa Iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Tuloy natin. Ang isang video, makikita ninyo iba ang suot ko. Ang isang video naman, bilang para pagkontrahin niya, iba rin ang suot ko. Una, kahit iba ang suot ni Sinita sa naturang video, pero isa lang ang pahayag na ito na magkaiba man ang video, isa ang mensahe. Anong mensahe? Ang mensahe ay mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. Yan, magkaiba ang suot niya, magkaiba ang programa, pero isa na ang mensahe na mali daw umano ako, pero totoo na ang Iglesia Katolika ay sa pasimula siyang Iglesia ni Cristo. Tuloy natin. Ang ginagawa niyan, sa dalawang video ko nag-chat-chap-chap yan para pagkontrahin. Yan ngayon ang ating tututukan ngayong papaksain, ano po. Inyo pong napakinggan na sabi niya magkakontra yung aking sinasabi. Gaya ng sabi ko sa inyo, magkaibang video yon. Pero okay lang, di aking pong sasagutin. Sinabi ko raw na ang Iglesia ni Cristo ay hindi Iglesia Katolika, Apostolika Romana. At yung pangalawa naman, sinabi ko raw na sa pasimula, ang Iglesia Katolika, yan ang Iglesia ni Cristo. Kaya magkakontra raw. Kasi yun pong sa pasimula ay Iglesia ni Cristo, may karugtong po yun. Ay chinap-chap na niya. Binawas niya yon para maalis yung paliwanag. Kaya yan po ngayon ang... Kahit pa ipatuloy natin yung paliwanag nila, di po ba ang doktrina nila dapat nakasulat sa Biblia? Ayun. Hindi nakasulat sa Biblia, di dapat paniwalaan. Kung mo may mabasa na mga Iglesia ni Cristo, tingnan nyo, common noun yan, di yan proper noun. Kung tingnan natin ang Roma 16:16. Abay, inaangkin na, ang daming nag-aangkinan. Pero, kung tingnan natin sa Pasugo Magazine nila, maaangkin ba nila ang Roma 16:16 na sila yon? O, pansinin niyo. Ito, nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine. Does the Iglesia ni Cristo merely claim that it is the true church? The Iglesia ni Cristo, Church of Christ, does not merely claim that it is the true church. So, anong dahilan? One of the reasons
the Iglesia ni Cristo that emerged in the Philippines in 1914 believes that it is the true church established by the Lord Jesus Christ because ito ang kanilang claim, it is the fulfillment of His prophecy about the other ship. Yun. So, una, walang pagkakaiba sa kay Eliseo Soriano, di po ba? Din kiniklaim ng Eliseo Soriano na sila'y tunay. Ganon din sa Pasugop Magazine nila. Ang tanong, nasa isang Pasugop Magazine pa nila, truly Roman 16:16 refers to the first Church of Christ. Kung ang gamitin natin ang logic, kung ang Roma 16:16 refers to the first Church of Christ at ginagamit ng mga ministro ang Roma 16:16 para patunayan ang kanilang iglesia na tatag ni Felix Manalo na siyang tunay na iglesia, lilitaw na ayon sa kanilang pandoktrina, may naganap na pagtalikod sa unang iglesia ni Kristo. Tapos inangkin nila ang Roman 16:16. Napansin niyo ba yung debate nila ni Father Darwin at ni Ministro Romel Parba? Nang tinanong si Romel Parba ni Father Darwin, kayo ba ang nakasulat sa Roman 16:16? May sumigaw kami. Pero di agad yan sinagot direkta ni Romel Parba dahil alam niya, butata siya, pagsasagutin niya yan na kami. Tuloy natin. Sasagutin ko at ipaliliwanag ko po. Totoo po yung sinabi ko na ang Iglesia ni Cristo ay iba sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po Iglesia Katolika Apostolika Romana ang Iglesia ni Cristo. Natural, kung ang Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo, 1914, punta Santa Ana, Manila, hindi talaga yan Iglesia ni Cristo na tatag at ipinarehistro sa Securities and Exchange Commission. Pero pag Iglesia ni Cristo na tatag ng ating Panginoong Hesukristo, galing mismo sa kanilang bibig. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusipa balik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia. So, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Sila mismo ang nagpatunay niyan. Kahit si Sinita. Dahil sinabi ko raw na sa pasimula, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay ang Iglesia ni Cristo. Wala pong kontra dyan. Talaga pong sinabi ko yan na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, yan ay napatatag. Ang kahulugan po niyan ay hindi pasimula ng organisasyon, kundi yan po sa pasimula ay Iglesia ni Cristo at yan po ay nagbuhat pa sa panahon ng pang-apostol. Nagbuhat pa sa panahon ng mga apostol. Galing mismo sa kanilang bibig. Tama ang sinabi niya na ang Iglesia Apostolika Katolika Romana ay hindi Iglesia ni Cristo kung ang tinutukoy yung inaniba nila. Dahil tatag yun ni Felix Manalo. Di po ba? Tuloy natin siya. Sa pangalan lang po magkaiba na eh. Ang pangalan pong Iglesia ni Cristo, yan po ay unang siglo pa, mababasa nyo na sa Biblia. Yan po ang unang kaibahan niya na tandaan yung maigi, nababasa sa Biblia ang Iglesia ni Cristo. Yes, nababasa sa Biblia ang salitang Iglesia ni Cristo, pero mga Iglesia ni Cristo. At yung mga Iglesia ni Cristo, common noun yan, hindi yan proper noun, pero daming nag-aangkinan. Di ba? Napansin nyo yan mga kapatid? Daming nag-aangkinan na dahil mabasa, yon ang Iglesia ni Cristo ng tatag daw ng ating Panginoong Hesukristo. At anong sabi sa kanilang Pasugop Magazine? Tingnan nyo, Pasugop Magazine nila, ha? Ito. Pasugop Magazine, Mayo 1968, page 7. Ang tunay na Iglesia ni Cristo ay iisa lamang.
Ito ang iglesyang itinayo ni Kristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga iglesia at nagsasabing sila man ay iglesia ni Kristo rin, ang mga ito ay hindi tunay kundi huwad lamang. Ayon, batay sa naturang Pasugo Magazine, kung may nagsisibangon, kung may nagsisibangon, sino ba ang katuparan na may iglesia ni Kristong bumangon? Di po ba sila mismo, batay sa kanilang polyeto na mabasa, na ang iglesia ni Kristo bumangon alinsabay sa unang digmaang pandaigdig? O di sila mismo ang matamaan. Hindi lang yan. Sa Pasugo Magazine ni Emiliano Agustin, 1964, page 32, at maraming salamat nito dahil sa pamamagitan ni Attorney James Beron na nakuha natin itong napakalumang mga Pasugo Magazine at pwedeng gagamitin natin pagharapang debate na. Okay, ito. Sa Pasugo Magazine, December 1964, page 32. Kaya ang Iglesia ni Kristo ang pangalang itatawag sa kanila. Hindi sila maaring tawagin ng ibang pangalan. Tandaan ninyo ha. Ayon sa kay Emiliano Agustin, Iglesia ni Kristo talaga ang itatawag. Hindi maaring tawagin sa ibang pangalan. O sige nga. Alam ko na mayroon kayong kopya. Kami nga, mayroong kopya na ito, Pasugo Magazine. Pakisilip sa Pasugo Magazine, Nobyembre 1951, page 4, ni Leopoldo Aguilar. Ito ang di masagot ni Sinita noon. Ito mabasa. Ang Iglesia ni Cristo ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglingkod ng tao sa Diyos. Ano daw ang tawag dito, mga kapatid? Di po ba malinaw na ang pangalan dito ay Iglesia ni Cristo? Ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglingkod ng tao sa Diyos. O, di po ba sabi nila, di pwedeng tatawagin ng ibang pangalan? Sino ba itong Cristo? Okay, tuloy natin si Sinita. Binasa ko lang yan ha. Nasa Pasugo Magazine, nabasa ko lang yan. Aber, sino itong Iglesia ni Cristo? Di po ba sabi nila, di pwedeng tawagin ng ibang pangalan? Pagkatapos, mayroong Iglesia ni Cristo. Okay, tuloy natin, si Sinita. At diyan po ay base po doon sa sinabi ni Kristo na itatayo ko ang aking iglesia. Una, ginamit natin ang confraternity version. May letra por letra mabasa na sabi ng ibang mga sikta kahit Muslim daya daw na confraternity dahil may mabasa. Kaya, ginamitan natin sila ng ibang salin din, mga kapatid. No? Ibang salin din ng mabasa, halimbawa, ito, protestante, ha? Ang daming mga protestante na salin, mabasa natin ang salitang Catholic. Ito, tingnan niyo, sa John 10:16. And beside the Jews, I have chosen people among the Gentiles, then I must call and gather to me. The Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under me, their only universal head and shepherd. Alam niyo ba kung ano ang argumento ng mga INC dito? Kung talagang nag-exist naman talaga. Bakit daw sa mga debate hindi ginagamit ito sa mga debate? Una, kung di ginagamit sa debate sa ibang debatista at sa mga debate namin noon, hindi yan ibig sabihin di nag-exist.
Inandaan natin ito dahil sa debate sana nila ni Father Nilo, pero namatay lang si Father Nilo, di nabutan sa debate. Ito nang gagamitin namin, pinadala na namin yan. Hindi lang yan. Ito pa, na Protestant ito na salin mga kapatid. Ito mabasa natin sa John chapter 10 verse 16. O, tingnan niyo. Protestant ito na salin ha. Dahil kung Katoliko, daya. O, sa Protestant tayo. Ito ang mabasa natin. Ye, my chosen people of the Jews are now my known and noted flock. But I have other sheep also besides you. Even the Gentiles, which are not of your fold, but shall have a fold of their own. Thereof shall be united into one body of the church with you. So as the Jews and Gentiles shall make up one holy Catholic church under me, there one only head. O, see? Ito, Protestant na ito sa salin. Pero, di ibig sabihin mga kapatid na ang ating pananampalataya ay letra por letra talaga. We are not sola scriptura. Pero dahil naghahanap sila ng letra por letra, ginamitan natin, di lang yan sa, kundi pati na yung salin ng mga Protestante. Okay. Tuloy natin si Cesar Sinita sa pagkakataong ito. Ito mga kapatid. At tinawag naman ni Apostol Pablo na mababasa natin sa Biblia ng mga iglesia ni Kristo. Yan. Mga iglesia ni Kristo. Pero bakit iglesia ni Kristo lang ang nakapangalan sa inyo? Hindi mga iglesia ni Kristo. Mga iglesia ni Kristo ang nakasulat, common name, hindi proper name. No? Pero kung gamitin nila, tingnan nyo ang argumento ha, Roman 16:16, sa Pasugo Magazine nila, Trole Roman 16:16 refers to the first church of Christ. So, kung refers to the first church of Christ at ang turo nila may naganap na pagtalikod sa unang iglesia ni Kristo at kung inaamin nila na sila ang tinutukoy sa Roman 16:16, ibig sabihin kung gamitin natin ang logic, sila ang natalikod, di po ba? So, ito'y para sa mga nagsusuri lamang. Tuloy natin. Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, hindi nyo po mababasa sa Biblia yon. Okay, daming mga salin na hindi mababasa sa Biblia, kahit sa Catholic. Pero hindi ibig sabihin na walang salin na mababasa. Kaya, nasorpresa sila sa ibang debate na may mabasa. Ang sabi dito ni Sinita, kaya nga po si Wendell Talibong ikaw Wendell Talibong, kaya nga nagpa-imprenta ka na. Yan, nagpa-imprenta. Yun ang palusot nila, nagpa-imprenta ng Bible. Para mabasa ron, dinikit mo doon. Dinikit lang. Confraternity Bible. Dinikitan mong isang pahina para mabasa yung Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kaya nga dinadaya mo Dinadaya dahil nasa Confraternity Bible. Yan ang palusot nila. Dahil meron silang dalang Confraternity Bible, walang mabasa, doon sa kanilang kopya, daya. Sige. Sa susunod na debate, kung merong harapan na debate, pag-order, siguradong nag-order na ito sila, nitong salin na ito. Bakit? Dahil malinaw mabasa, ang hinahanap kasi nila, yung mabasa letra por letra. At nabasa natin, ulitin natin, sa 1:16. And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me. The Jews and Gentiles shall be one Catholic church, under me their only universal head and shepherd. O ano naman ang tawag nila dito? Nagpa-imprinta na naman kami. Kahit Protestante ito. Hindi lang yan. Dahil gusto nila letra por letra. Diba? Gusto nila letra por letra na
merong mabasa. O sige, tingnan natin ang isa pang salin. O eto, King James Version 16:11. Bible Protestant ito. Dahil gusto nila mabasa. 2 John chapter 4 verse 1. And he warneth them not to believe all teachers, who boast the Spirit, but to try them by the rules of the Catholic faith. And by many reasons exhorteth to brotherly love. O anong mabasa diyan? Protestant yan. Merong mabasang Catholic faith. Ang tanong, dahil po ba mabasa ang palusot na naman nila? Dinaya yan, nagpa-imprinta. Hindi. Mag-order kayo sa online. Kung gusto niyo letra po letra. Okay. Pero malinaw naman, no? Inaamin na nila. Yun ang galing mismo sa kanila. Ibalik natin, ha? Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusipa balik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. See? Talaga pong pasimula, yon ang Iglesia ni Kristo. Talaga pong pasimula, yon ang Iglesia ni Kristo. Ngayon, may nabasa ako dito. Si Adonis Samunti Apas, panahon ni Kristo, wala na may Katoliko, musulpot Katoliko nang namatay si Kristo. Kaya paano ay Iglesia Katolika tunay na Iglesia ni Kristo? Tutulan mo ba yung pahayag mismo ng mga anti-Catholic na mga ministro? Sila mismo ang nagpahayag niyan. Ministro mismo ni Felix Manalo. Tutulan nyo ba? Kaya nga, alam pala, una, ito ang wisdom kasi ng ating Panginoon Jesucristo. Kahit may basa tayo sa confraternity dahil sa mga naghahanap letra por letra mga kapatid sa Mateo 16:18, pero sa original, wala namang one Holy Catholic Apostolic Roman Church. Bakit? Merong ibang mga paraphrase. Bakit? Ipinangalanan ng ating Panginoon Jesucristo yung sinabi niya, San Mateo 16:18, and so I tell you, Peter, upon this rock I will build my church. Dahil kung pangalanan niya yon, una, nagbabala na siya, San Mateo Kapitulo 25, versikulo 5, na daming gagamit sa kanyang pangalan. Di ba? Daming magdala sa kanyang pangalan. At daming madaya. Kaya, inutusan niya ang kanyang mga apostol, turuan ninyo sila sa lahat na inyong natutunan sa akin. San Mateo Kapitulo 28:19. Therefore, ang kanyang mga alagad ang magturo kung ano talaga ang tamang iglesia. Sapat na ba? Pag mabasa Iglesia ni Kristo, iyo'y tunay na. Ang daming mga Iglesia ni Kristo nagdala niyan. Na mayroon pang Church of Christ. Diyan batayan. Pero anong sabi ng ating Panginoon Jesucristo? Napakalinaw ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa Marcos 11:17. Anong sabi niya? Ang sabi ng kasulatan. Ang sabi niya, ang sabi ng kasulatan, ang aking bahay ay tatawaging bahay para sa buong sanlibutan. So, ang kanyang bahay tatawaging bahay para sa buong sanlibutan. Ano po ba yung bahay na yan? Ano yon? Kung tingnan natin mga kapatid ang mabasa sa
Unang Timoteo 3:15, ang bahay, ang iglesia sa Diyos, haligi at suhay ng katotohanan. So ano yung tatawaging para sa buong sanlibutan? Ecclesia Catholis. Kaya, mabasa sa original Greek Bible, Acts chapter 9 verse 31, ito'y mabasa natin, Hemien on Ecclesia Catholis, universal na simbahan. Yun ang tunay na iglesia. Ang palusot kasi nila, hindi. Ang Konsilyo Vaticano na ang nagdeklara nito. Eh bakit kung idineklara ng Konsilyo Vaticano? Bahagi yan. We are not Bible alone. Kung idineklara sa 1870, hindi ibig sabihin mga kapatid, doon nagsimula ang pagiging tunay na iglesia, ang iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo dahil ang bata na, tao na siya. Kahit huli na siyang pinangalanan, huli nang narehistro, tao na siya kahit wala pang pangalan. Ang deklarasyon sa Konsilyo Vaticano 1870, hindi ibig sabihin na gumagawa ng bagong doktrina. When the church declared a dogma does not mean that the church have to believe some new truth. It means only that the church now thinks it necessary to state the truth in clear terms. Yun ang ibig sabihin. Pero may suwagan dito ang Iglesia ni Cristo sa kanilang Pasugo Magazine. Ituloy muna natin. Kaya po hindi nyo mababasa sa Biblia yung Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kasi po, batay po rin sa The Apostles' Creed. Yan po ay aklat ng Katoliko na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay opisyal lang yan na itinawag sa relihiyong Katoliko noong 1870. Well, napakaganda. Ito ang paulit-ulit na gamitin ng mga ministro. Discourses of the Apostles' Creed. Ito. Discourses of the Apostles' Creed. Ito ang ginagamit nila. Pero, di ba pinag-chap-chap? Sa page 181, the bishops assembled unanimously decided upon this official name, the one holy, Catholic, Apostolic, Roman Church as descriptive of Christ Church. Ano daw ang nakasulat? As descriptive of Christ Church. Ano yung descriptive? Paglalarawan sa tunay na iglesia. Pero ang konklusyon ng mga ministro dito, mga kapatid, ang Iglesia Katolika na itatag daw ang Iglesia Katolika sa 1870. Ito tingnan niyo ang kanilang Pasugo Magazine, mga kapatid, kaugnay dito. Tingnan ninyo, nagkukontrahan. Pakita ko sa inyo ang kanilang Pasugo Magazine. Nagkakontrahan na. 1870 daw na itatag. Sandali. Pakita natin ito, Pasugo Magazine ng INC. Pansinin ninyo ang pagkukontrahan nitong mga Pasugo Magazine ng INC, mga kapatid. Dito makita natin na talagang nagkukontrahan na sila. Una, ito. Ayon sa Pasugo Magazine, ang may akda ay si Benjamin Santiago, Hulyo 1951, page 14. Sino ang lumikha ng pangalang Iglesia Apostolika Katolika Romana? Ang Konsilyo Vaticano noong 1870. Konsilyo Vaticano noong 1870. At ang konklusyon nila dito na balikan natin si Benjamin Santiago sa Pasugo Magazine, Agosto 1958, page 2. Ito ang mabasa, mga kapatid. Ayon sa patutuo ng paring si Clement H. Crack, si Kristo ba ang nagtayo sa Iglesia ni Cristo Apostolika Romana? Hindi. Sino ang nagtayo? Ang mga obispo
ng Vatikano noong 1870. Imagine, gamit nila ang aklat na ito, pinatutuo daw ni Father Clement H. Crack na hindi si Kristo. Kung mabasa ko sa aklat na ito na sinabi niya si Kristo ang nagtatag sa simbahang Katoliko na tinawag sa Konsilyo Vaticano 1870 na the official name unanimously decided by the bishops as one holy Catholic Apostolic Roman Church as descriptive of Christ Church. So, ang konklusyon nila na ang simbahang Katoliko ay naitatag sa mga obispo daw. Sa mga obispo daw sa Konsilyo Vaticano. Ang tanong, kung pag-aralan ninyo ang Pasugo Magazine, di ba ito nagsusuwagan? Sige ha. Tingnan nyo ang kopya ninyo sa Pasugo Magazine. Ito. October 1951, page 13, ni Marcelino P. Francisco. Iglesia Katolika Romana natayo sa pagkakaisa sa imperyo ng Iglesia sa Roma. Natayo noong ika-6 na siglo sa pagitan ng taong 527, 562. Kailan daw naitayo ang Iglesia Katolika? Sa ika-6 na siglo. Nasa Pasugo Magazine, sa luma nila yan. Akala nila wala tayong kopya. Pero tingnan natin ang kang Teofilo Ramos na Pasugo Magazine na siya ang may akda. Ito mga kapatid, sa Pasugo Abril 1964, page 6. Sapagkat nang matatag ang Iglesia Katolikay noong ika-5 siglo, matagal nang patay ang mga apostol ni Kristo. Ika-5 siglo na naman. Napansin nyo ba? Hindi pa namin ginamit yan sa debate. Ang ginamit namin sa debate, yung sulo na aklat, kung saan may iba ding founder ang tinutukoy nila kung sino. Si Constantino ang nagtatag sa simbahang Katoliko. Merong isa din, iba. Kaya nahirapan si Save by the Bell si Parba sa tanong ni Father Darwin, kung maalala ninyo, di po ba? Si by the Bell. Alin ang totoo? So, naghanap pa siya paano siya makalusot. Ang sabi niya, lumang tugtugin na yan. Anong bagong tugtugin ninyo? Paano nila i-reconcile itong nagkukontrahan na nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine? So, inyo yang copy, screen, para may kopya kayo mga kapatid. So, screenshot ninyo yan. Dahil kung ito may susunod na debate kaugnay sa sigurado na may mga bagong aklat na naman na gagamitin ang Iglesia ni Kristo dahil nabutata na sila sa mga aklat na ginagamit nila. Pero, haharap sila nitong mga iba't ibang Pasugo Magazine, Pasugo Magazine, na ginagamit natin. Hindi lang ito. Pauna lang ito dahil alam ko na pinag-aralan din nila kung ano ang ating tatalakayin para magpaghandaan nila. So, ibang mga Pasugo Magazine ang pwede natin gamitin. Kaya nga, kung maalala ninyo, yung debate nila ni Father Darwin, sabi ko, huwag gamitin niyang Pasugo Magazine. Ginamit ko na yan sa debate namin ni Parba, ginamit ko na yan sa debate namin ni Rizalito Ocampo. Ibang Pasugo Magazine na naman ang ginamit. Ang gagamitin. Yan. Anong resulta? Na-surprise si Parba sa Pasugo Magazine na ginamit ni Father Darwin. Okay. Tuloy natin mga kapatid. 19th century na po yan sa Vatican Council. Pinagtibay po ang opisyal na pangalan na yan. Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kaya po, wala po yan sa Biblia.
Yan po ang katunayan na iba talaga ang Iglesia ni Cristo. Well, we are not Bible alone. Halimbawa, kayo, Bible alone, dapat nakasulat sa Biblia. Ang tanong, asan mabasa sa Biblia na talikod ang unang Iglesia ni Cristo? Di po ba wala? Kahit anong version sa Biblia, wala kayong mabasa. Asan mabasa sa Biblia na ibinangon ang Iglesia ni Cristo sa taong 1914? Wala. Punta na kayo sa hula-hula. Di ba? O, asan yung Bible alone? Pero ang Katoliko, we are not Bible alone. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, Juan Kapitulo 21:17, feed my sheep. Jeremiah chapter 3 verse 15, I will give you a pastor and they will feed you with knowledge and doctrine. Kaya, di natapos ang pagpangaral at ang pagturo ng katotohanan sa pamamagitan ng Biblia because Bible is the product of the true church founded by Jesus Christ. However, ang mga iba't ibang mga sikta, produkto sa maling interpretasyon sa Biblia. Okay. Kung isinulat yan, kung isinulat yan ng mga apostol ang pangalan, edi siguradong ang daming mag-aangkinan. Naplandaan niyo? Kahit nga 70 Adventist ganyan, nag-aangkin na, Katoliko din kami. O, Katoliko din sila. Baptist din, Katoliko din kami. Born again din. Di po ba, sabi ni dating Senador Manny Pacquiao, I am a Catholic Christian. O, di, nag-aangkinan na. Dahil ang kasaysayan nagpatunay na ang Iglesia Katolika ay ang iglesyang tatag ng ating Panginoon Kristo. Tuloy natin, si Sinita. Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang isa pa po, sa aral ay iba rin. Ay bakit? Ang Iglesia ni Cristo, mababasa sa Biblia na ang puno at ulo niyan ay ang Panginoong Kristo mismo. At siya po ang nagtayo. Wala tayong tutol na ang puno si Kristo. At wala din tayong tutol na ang ating Panginoong Kristo ay siyang nagtayo. Di po ba? Wala tayong tutol dyan. Na siya ang nagtayo. Pero, dahil siya ang nagtayo, therefore, hindi ito tayo ng tao. Kahit sa kanilang Pasugo Magazine, pinatunayan yan. Pasugo Magazine. Balikan natin. Mayo 1968, page 7. Ang tunay na iglesia ay iisa lamang. Ito ay ang iglesyang itinayo ni Kristo. Kung meron mang magsisibangon ngayong mga iglesia at nagsasabing sila man ay iglesia ni Kristo rin, ang mga ito ay hindi tunay kundi huwad lamang. Sila mismo ang nagpapatunay niyan na pag may bumangon, yon ay hindi tunay at ang dala daw umano na pangalan at walang iba kundi ito lang na pangalan ayon sa kanilang Pasugo Magazine. Kaya ang Iglesia ni Kristo, ang pangalang itinatawag sa kanila, hindi sila maaaring tawagin sa ibang pangalan kung hindi sila maaaring tawagin sa ibang pangalan. O sige nga, meron man talaga kayong kopya sa Pasugong Magazine ito. Anong pangalan ang tawag dito? Ito, pansinin ninyo. Ang Iglesia ni Cristo ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglilingkod ng Diyos. O di po ba, hindi pwedeng tatawagin sa ibang pangalan? Bakit naging Iglesia ni Cristo? Bakit? Okay. So, tuloy natin mga kapatid. Ito lang, inilahad lang natin dahil alam natin na marami talaga ang mga kapatid natin na nagsisiyasat. Huwag naman kayong magalit. Daming nagagalit sa akin at kay Father Darwin. Sagutin nyo na lang. Dahil ba, mahirap sagutin. Yun ang dahilan na galit na lang kayo. Okay, tuloy natin. Samantala, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, batay rin sa aklat nila na ang puno at ulo niyan ay ang Santo Papa sa Roma. Kaya magkaiba po
Magkaiba talaga dahil una, ang Iglesia ni Kristong inaniban mo, tatag ni Felix Manalo. Nasa Artikulos de Incorporación, nakasulat para por 4 Kuelos Fundadores de esta Asociación San Felix Manalo. Ngunit ang simbahang Katoliko, kayo mismo ang nagsabi na ang simbahang Katoliko, ano daw ang simbahang Katoliko, mga kapatid? Ibalik natin. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Yan. Galing mismo sa kanila. Na sa pasimula, pagkatapos tutulan pa, sasabihin pang, hindi, paano mangyari na Iglesia ni Kristo sa pasimula? Mga mangangaral na yan sa Iglesia ni Kristo ang nagsabi mismo. Nasa pasimula, hindi lang yan. Kahit sa Pasugo Magazine na ang may akda ay si Eranio Manalo. Anong sabi ni Eranio Manalo sa Pasugo Magazine? Ito ang mabasa natin, mga kapatid, sa Pasugo Magazine, ha? Okay. Si Eduardo Manalo pala. Pasugo Magazine, Nobyembre 1976, page 31, by Eduardo Manalo. V. Manalo. Ito ang Iglesia Katolika na dating Iglesia ni Kristo. So, dating Iglesia ni Kristo daw. Dahil, papasok sila. Inaagaw nila ang iskina. Bakit? Kahit nga aklat ng Katoliko, aklat ng Katoliko pa, inaagaw nila basta may mabasa lang na Iglesia ni Kristo. Anong batayan? Ito. Tingnan niyo, mga kapatid, yung paggamit nila sa aklat Katoliko. Ito, ihanap muna natin, Aklat Katoliko. Ito na aklat sa Katoliko, mga kapatid. Ito, pansinin niyo. Mga kaibigan, alam kaya maging ng mga otoridad Katoliko na merong iglesyang dapat aniban ng tao. Ito ang tunay na iglesia na dapat aniban ng tao sapagkat pagka ito ay nakilala pero hindi inaniban, hindi maliligtas mo ang tao. Ang babasahin namin ni isang aklat pa rin ng Iglesia Katolika, ang pamagat nito ay Father Smith Instructs Jackson. Ang sumulat po nito ay si John Francis Knoll. Sa pahina 35 hanggang 36, ganito ang pinatutunayan ng nasabing sumulat ng aklat. Ang Iglesia ni Kristo ngayon, sa kalagayan, sa kapangyarihan, sa aral, ay dapat maging katulad ng kanyang dating kalagayan nung ito'y maglingkod sa mga tao sa pamamagitan ng 12 apostol. Sa iglesyang ito, ang lahat ay obligadong mapabilang upang maligtas. Yaong mga tao na sa pamamagitan ng kanilang malubhang pagkakamali ay hindi alam ang tunay na iglesia o kahit ito'y alam ngunit tumangging umanib ay hindi maliligtas. Mga kaibigan, pansinin po ninyo, sabi ng sumulat ng aklat, ang Iglesia ni Kristo ngayon, sa kalagayan, sa kapangyarihan, sa aral, ay dapat maging katulad ng kanyang dating kalagayan nung ito'y maglingkod sa mga tao sa pamamagitan ng 12 apostol. Okay. Dahil ba mabasa sa aklat na Father Smith Instructs Jackson ang salitang Iglesia ni Kristo, yun po ba'y tumutukoy na sa kanila? Abo. O napansin mo? So kaya, may wisdom talaga ang ating Panginoong Hesus kung bakit di niya pinangalanan ang iglesyang tatag niya. At yung pagpangalan niyan ay
nasa kaniyang mga alagad. Dahil sa hula pa lang, Jeremiah chapter 31 verse 21, maglagay ka ng tanda sa daan na iyong nilalakaran. Sino ba yung tanda? Di po ba? I am the way, sabi ng ating Panginoong Hesus. At si Kristo ang ulo sa iglesia at ang iglesia ay kanyang katawan. Kaya in 1870, the bishops assembled unanimously decided upon this official name, the One Holy Catholic Apostolic Church, as descriptive of Christ Church. Paglalarawan sa tunay na iglesia. Ngayon, nakita nyo, basta may mabasa lang na iglesia ni Kristo, inaamin na nila, kailangan kayong aanib dito dahil sinasabi sa aklat ni Francis Knoll na Father Smith instructs Jackson. Ang nakasulat kasi ay, the Church of Christ must be a nature in service. It served men through the 12 apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who do doubtful, deliberately refuse to seek out the true church, refuse to knowing it, cannot be saved. Doon lang pinatunayan ng otoridad Katoliko. Ayun na. Na kung di ka aanib sa Iglesia na Kristo, hindi ka maliligtas. May karugtong yon. Anong nakasulat yan? The Church of Christ must be in nature in service. Quotation yan sa Lumen Gentium number 16. The Church of Christ must be in nature in service. It served men through the 12 apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who do doubtful, deliberately refuse to seek out the true church, refuse to knowing it, cannot be saved. See, the Catholic Church is the ordinary means of salvation. Yon ang karugtong. Iniwasan nila yon. Basta may mabasa lang Church of Christ. Kita nyo ba? Okay, tuloy natin mga kapatid si Tatang Sinita. Talagang magkaiba. Sa aral, iba rin po yan sa aral. Sa kahulugan, iba rin po yan sa kahulugan. Bakit? Ayon mismo sa Biblia, ang Iglesia ni Kristo ay katawan ni Kristo. Wala naman tayong tutol dyan. Ang Iglesia ni Kristo ay katawan ng ating Panginoon Jesucristo. Bakit tinawag na Iglesia ni Kristo at bakit katawan ni Kristo? Sapagkat, una, yung Iglesia ni Kristo sa Roma 16:16 ay descriptive title yan sa paglalarawan sa iglesia, mga iglesia na naitatag noon. Pero anong pangalan sa iglesia na nagmula mismo sa bibig ng ating Panginoon Jesucristo? Marcos 11:17. Sabi ng kasulatan, ang aking bahay ay tatawagin bahay dalanginan para sa buong mundo. Universal. Dahil alam ng ating Panginoon sa Mateo 24:5 na sa kanyang pangalan daming gagamit na mga bulaang mangangaral. Totoo naman, di po ba? Ang dami ngayon. So di ba tayan na dahil Church of Christ ang nakasulat, ito na tunay na iglesia. Tuloy natin. itinulad yan sa isang tao at kung tawagin po niyan, isang taong bago. Sa harapan ng Diyos, isang taong bago yan. Si Kristo ulo at ang iglesia ay katawan. Yan po ay mababasa ninyo sa aklat ng Kolosas. Wala tayong tutol dyan na si Kristo ang ulo at si Kristo ang iglesia ang kanyang katawan. 1:18. Si Kristo ang ulo, ang iglesia katawan. Kaya ang tawag po niyan, katawan ni Kristo o iglesia ni Kristo. Yan po ang kahulugan niyan. Ay ano naman ang kahulugan ng iglesia katolik? Yan. Yun daw ang kahulugan. Ang daming gumagamit sa pangalang iglesia ni Kristo, di po ba? Alam niyo ba? Ang daming nakapangalan sa iglesia ni Kristo. So di batayan mga mahal na kapatid na basta iglesia ni Kristo, yun ay iglesyang tatag na ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil maliban sa Church of Christ ni Alexander Campbell, dami pang nagdala sa pangalang Iglesia ni Kristo. Di lang itong kay Felix Manalo. Nahanap ko yung referensya.
na ang dami pala nila, no? Kaya di batayan, pag Iglesia ni Cristo ang nakapangalan, nakarehistro, Church of Christ, yun ay tatag ng ating Panginoon Kristo. Dahil makikita natin sa second registration yan. Sa Articulos de Incorporación para Paul 4, nakasulat yan, Cuelos Fundadores de esta Asociación son Felix Manalo, that the founders of this organization are. Ang dami pala. That the founders. No? At naglagda diyan si Atanasio Morte, mga kapatid. No? So, di batayan at nakapangalan sa Iglesia ni Cristo tunay na dahil matagal nang nagbabala ang ating Panginoong Jesucristo sa Matthew 24:21 na sa kanyang pangalan daming magdala sa kanyang pangalan at dami din ang mailigaw. O, kaya mag-ingat mga kapatid, no? Huwag agad-agad maniwala dahil lang gigamit nila yung iba't ibang mga aklat Katoliko at pinagchap-chap. Pag ginamit natin yung video nila para ipakita yung pahayag nila, nag-react na. My Church of Christ na ang nagtatag ay si Ezra Both noong 1836. My Church of Christ later descends, si Joseph Smith ang nagtatag 1830. My Church of Christ na ang nagtatag si Warren Parrish sa 1837. My Church of Christ na ang nagtatag ay si William Shabby sa 1836. My Church of Christ na ang nagtatag ay si Hiram Page sa 1842. My Church of Christ na ang nagtatag ay si Granville Hendrick sa 1863. My Church of Christ na ang nagtatag ay si Otto Pitting, 1829. My Church of Christ with Elijah Message na naitatag sa 1929. My Church of Christ nga itatag ni A.C. Adolf sa taong 1930. My Church of Christ na ang nagtatag ay si Pauline Hanrock sa 1871. My Church of Christ na ang nagtatag ay si David Wethmer sa 1871. My Church of Christ na ang nagtatag ay si James Brewster at Hashim Aldrich, mga kapatid. My Church of Christ na ang nagtatag ay si David Clark sa taong 1985. My Church of Christ na ang nagtatag ay si Howard Floyd sa taong 1965. My Church of Christ na natatag sa 1965 doon sa Thailand. My Church of Christ Scientist, 1965 din. Yun bang batayan? Na dahil nagdala sa pangalang Church of Christ, ay totoo na, ang daming nagdala niyan. Hindi lang si Alexander Campbell, hindi lang si Felix Manalo. Tuloy natin. Apostolika Romana. Ang kahulugan po niyan ay... ano daw? Ito na. Tutol na tutol siya sa Iglesia Apostolika Katolika Romana, di daw mabasa sa Biblia, na sabi ni Rodel Atoli, live po ba ito? Hindi, replay. Live po kapatid. Hello, Kaburnok. Advance happy birthday. 5 pala ang birthday ni Kaburnok, no? 5 pala. Okay. So, tuloy natin mga kapatid. Happy birthday Kaburnok, Advance. Okay, tuloy natin. Aral ng mga apostol sa Roma. At ang puno at ulo nila ay Santo Papa. At ang tawag po, anang mga kaanib dyan, ay tinatawag na Katoliko. Samantala, ang Iglesia ni Jesus sa Biblia, kung tawagin po ay mga Kristiyano. Okay. Tingnan natin sa Bible, gusto sila letra por letra. Kung ang Katoliko, di ba Kristiyano? Gagamitin natin Gusto kasi sila letra por letra. Ito tingnan natin mga kapatid. Gamitin natin ang Romans chapter 11 verse 12. Di ba gusto sila letra por letra? Ito.
If the Gentiles have been so great gainers by the occasion of the sin and fall of the Jews, how much more when they shall become Christians? Will they add to the glory and the greatness of the Catholic Christian Church? O meron palang Catholic Christian Church kung gusto sila letra por letra. Hindi yan Katoliko na salin. Protestante yan. Mga alagad ni Kristo, tinatawag mismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Oo, tinatawag mismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. E di ibalik natin. How about sa iglesyang inaniban ni kapatid na si Sarcineta? Di po ba? Ito ang Pasugo Magazine. Kaya ang Iglesia ni Cristo, ang pangalang tinatawag sa kanila, hindi sila maaaring tatawagin sa ibang pangalan. Hindi daw maaaring tawagin sa ibang pangalan. Ngayon, ang tanong, kung hindi maaaring tawagin sa ibang pangalan, hindi ba sila na tinatawag sa ibang pangalan? Ito, balik natin. Pasugo Magazine, November 1952, page 4, ni Leopoldo Aguilar. Ang Iglesia ni Cristo ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglingkod ng tao. Bakit naging Iglesia ni Cristo ito? Kaya mga mahal na kapatid, no? Ano ang kanilang patutuo sa tunay na iglesia? Sa Iglesia Katolika? Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. Hello, kapatid Ginny Mauricio. Hello. Okay. Tuloy tayo mga kapatid. Di ba? Sabi na mismo ni si Sarcineta diyan. Kaya eto mga kapatid, ano yung patunay niya? Kaya kung tawagin sila, Iglesia ni Cristo, hindi po tinatawag na Katoliko. Yan po ang malaking kaibahan. Yan ang pagkaibahan dyan. Hindi tinatawag na Katoliko. Pero dito, nagkukontrahan mismo ang kanyang patutuo. At kung inyo pong susuriin, halos lahat po ng aral niyan, iba po. So, yung tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo, tinatalakay niya dito, atin na itong, sa susunod, atin itong sasagutin mga kapatid. Kaya, sa mga kamalian na isinisawalat niya, di ating narinig si Wendell Talibong, Mr. Wendell Talibong. Yung pagkakamali ko po ay hiningi ko ng sorry sa iyo. Kasi talaga pong ganun yan. Normal po minsan ang tao nagkakamali, pero ang pagkakamali po, iba po yan sa pagsisinungaling. Kita nyo. Iba po yung magsinungaling ka sa pagkakamali. So iba po talaga. Pag-aanib ka sa maling sikta, tapos kasi yung nangalingang aral pa ang pinaniwalaan mong totoo na. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Muli, di ko layunin ng saktan ang damdamin. Sorry, ang dami na umanong nagagalit sa akin at kay Father Darwin. Pero kung nasaktan man kayo, hingi ako ng pasensya sa inyo. Pero sana titiisin lang ninyo dahil ang sugat na malubha, pag ito'y gamutin sa napaka-epektibong gamot, maramdaman ninyo talaga ang hapdi sa likod niyan, may kagalingan. Maraming salamat po, Pro Dio et Ecclesia. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to